Mula sa isang malamig na Pasko noong taong 2011, habang masayang nagdiriwang ang mga pamilya sa isang pampublikong liwasan, isang dalagita ang pumaroon, tahimik na pinagmamasdan ng kasiyahan ng mga tao sa lugar. Habang pinipigilang maluha sa tabi ng isang napakaliwanag na Christmas tree, nilapitan siya ng isang misteryosong babae na nagngangalang Yubona. Ngumiti ito at tinanong kung gusto ba niyang makatanggap ng regalo. Bibigyan kita ng regalo basta huwag ka nang umiyak, saad ni Bona. Ang nakakapagtaka, binigyan niya ang dalagita ng kakaibang bilin. Pag-uwi mo, huwag mong isara ang bintana at panatilihing nakabukas ang ilaw. Pagdating ng dalagita sa bahay, sinalubong siya ng isang bangungot. Nadatnan niya ang kanyang ama, nakakalaya lang matapos makulong ng 7 taon. Ginawan niya ang kanyang ama ng inuming may lason. Ngunit bago pa niya iyon ibigay ay biglang nagsabi ang kanyang ama na sobrang pinagsisisihan niya ang ginawa niyang pagpatay sa kanyang ina, 7 taon na ang nakalipas. Nang inumin na sana ng kanyang ama ang tsaa, biglang kinuha iyon ng dalagita at agad tinapon iyon sa may lababo. Nang mapagtanto ng kanyang ama ang kanyang ginawa, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Mukhang gumagaling ka na. Malaki ang pagsisisi ko na hindi kita sinama noon nung pinatay ko ang iyong ina, mariin niyang tugon. Sinubukan niyang saktan ang kanyang anak hanggang makorner niya ito pagkatapos ay sinakal siya sa leeg. Ngunit bago pa matuluyan ang kanyang anak, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isang bala ang tumama sa likod ng kanyang ama, ngunit sapat iyon upang magwakas ang kanyang buhay. Sa pagkabigla ay agad hinanap ng dalagita kung saan galing ang bala. Sa isang iglap, nakita niya ang anyo ng babae sa may rooftop hawak ang kanyang baril. Nang habulin ng dalagita ang misteryosong bumaril, wala na siyang nadatnan kundi ang nakasulat sa malamig na niebe, Merry Christmas. Naalala niya ang sinabi ni Yubo na ilang oras lang ang dumaan. Doon niya napagtantong ang kakaibang regalo na ipinangako nito ay ang kanyang kalayaan. Hindi niya napigilan ang mapahagulhol sa gitna ng malamig na gabi. Lumipas ang 15 taon. Si Yubo na ay tila isa ng ordinaryong may bahay. Isa siyang mapagmahal na ina sa kanyang anak na si Yul, at masayang namumuhay kasama ang kanyang asawang si Kwon Tae-seong, isang investigative journalist, at isa sa mga taong atat malaman kung sino si Kingfisher, ang alamat na assassin, na pumapatay sa mga taong nakakalusot sa mga mabibigat na kaso. Matapos niyang maihatid ang kanyang anak sa daycare, pinuntahan niya ang kanyang biyenan at mga hipag na sama-samang nagpapatakbo ng isang restaurant. Minaliit siya ng kanyang in-laws sa kung ano ang kaya niyang gawin. Ngunit sa ilang minutong naroon siya sa kusina, ay nagpakita siya ng isang bagay na labis nilang pinagtaka. Ang lahat ng repolyong naroon ay nahati-hati niya sa magkakaparehas na hugis sa ilang saglit lang. Lingin sa kanilang kaalaman, siya pala ang maalamat na asasin na kilala sa codename na Kingfisher, isang asasin na walang sablay sa bawat misyon. Bago pa man tuluyang makabalik si Bona sa aktibong serbisyo, pinasabog ng kanyang boss ang sasakyan ng isang kilalang drug kingpin. Sa oras na iyon, nagkataong nasaksihan mismo ni Tae-seong ang pagsabog habang iniimbestigahan ng krimen. Bagamat naginala siya na may mas malalim na dahilan sa insidente, agad itong idineklarang simpleng aksidente ng mga otoridad, kaya wala siyang nakuhang matibay na ebidensya. Matapos magpahinga ng 3 taon upang alagaan ang kanyang anak, muli siyang bumalik sa kanyang tunay na trabaho. Si Yoon Bona ay kilala ng lahat bilang masipag na director ng Sales Team 3 sa Durumi Electronics. Sa unang tingin, tila isang ordinaryong sales department lamang ang Sales Team 3. Ngunit sa likod ng kanilang mga mesa at opisina ay nagtatago ang isang grupo ng mga bihasang assassins. Ang kanilang misyon ay habulin at parusahan ng mga kriminal na nakaligtas sa batas. Ang kanilang team leader na si Kim Bong-pal ay mukhang mabait at palabiro, ngunit eksperto sa pagpapanggap na aksidente ang bawat pagpatay. Ang iba pang miyembro ay may kanya-kanyang nakamamatay na espesyalidad, mga assassin, hacker, at mga strategist na maingat na nagpaplano ang bawat operasyon upang wala makaligtas sa kanilang target. Hindi nagtagal, dumating ang unang misyon ni Bona matapos ang kanyang pagbabalik. Ang target ay isang lalaking brutal na pumatay sa sariling asawa at nagbabalak tumakas papuntang Pilipinas. Mula sa tuktok ng isang simbahan, mahinahon niyang itinutok ang kanyang sniper rifle. Isang bala, isang putok, isang tama. Bumagsak ang target na muling nagpatunay na kahit 3 taon siyang nawala, siya pa rin ang pinakamahusay na sharpshooter ng nasabing organisasyon. Matapos ang trabaho, muling nagtagpo si Bona at ang kanyang dating mentor na si Bae Yoon-ok, ang retiradong manager ng Sales Team 3. Ngayon ay nagpapatagbo na lamang ito ng isang maliit na flower shop. Ngunit hindi iyon pangkaraniwang tindahan. Ang unang palapag ay para sa mga bulaklak, ang ikalawang palapag ang kanyang tahanan, at ang basement ang lihim na training ground ni Bona kung saan niya pinapatalas ang kanyang kakayahan bilang Kingfisher. Gayunpaman, may isang bagay na higit na kinakatakutan ni Bona kaysa sa anumang misyon o kalaban. Si Yoon-ok ay hiniwalayan ng kanyang asawa matapos nitong matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang assassin. Ang nangyari sa kanyang mentor ay nagsisilbing babala kay Bona na balang araw, maaaring masira rin ang kanyang sariling pamilya oras na malaman ni Tae-seong ang pinakamadilim niyang lihim. Ang pamamari ay agad na umani ng pambansang atensyon. Si Major Crimes Detective Lee Dong-jin na matalik ding kaibigan ni Tae-seong ang humawak sa kaso. Sa paraan ng pagbaril at sa napakalayong distansya ng sniper, agad niyang nakilala ang isang senyales. Napagtanto niya na muling bumalik si Kingfisher.
Mabilis na naging laman ng balita ang misteryosong pagpatay. Dahil matagal nang sinusundan ni Taeseong ang bawat bakas ni Kingfisher, bago ito biglang nawala 3 taon na ang nakalipas. Inatasan siya ng kanyang editor na pangunahan ng investigasyon. Ngunit hindi niya alam na habang hinahabol niya ang pinakamapanganib na asasin sa buong bansa, mas lalo naman siyang papalapit sa pinakamalaking lihim ng kanyang sariling asawa. Sa simula, pilit iniiwasan ni Taeseong ang kaso, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad dahilan upang makipag-ugnayan siya kay Detective Dongjin. Doon, ibinunyag ng detective na may isang natagpuang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Isang baby shark sticker na nakadikit sa rooftop ng simbahan. Ang mismong lugar kung saan pinaniniwalaan nilang nagpaputok ang sniper. Dahil doon nagkaroon sila ng palaisipan na malamang baby shark fanatic ang nasabing assassin. Samantala, umuwi ng maaga si Taesung at sinalubong ang kanyang mag-ina sa labasan. Nagkasundo silang kumain ng fried chicken sa restaurant ng ina ni Taesung at doon, nakausap nila ang bunsong kapatid ni Taesung na bagong graduate sa kolehiyo. Habang sila'y kumakain, isang bagay ang umagaw sa pansin ni Taeseong. Ang baby shark sticker na nakadikit sa manggas ni Bona. Kinaumagahan. Matapos mag-ehersisyo ni Bona sa sikretong lugar kung saan siya nagsasanay, agad siyang bumalik sa kanilang bahay. Ngunit isang sobre ang gumulat sa kanya kung saan yon ay naglalaman ng kanyang larawan bilang sniper at ang isa ay ang larawan niya kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, dumiretso siya sa kusina upang maghanda ng agahan. Doon, pinuntahan siya ni Taeseong na nagsasabing nagising siya sa isang masamang panaginip. Niyakap niya si Bona ng mahigpit at sinaad na ayaw niyang mawala siya sa buhay niya. Dahilan upang lalong mapaisip si Bona kung mananatili ba siya sa kanyang sikretong trabaho o magpatuloy pa rin at hintayin hanggang malaman niya ang buong katotohanan. Samantala, ang malungkot na dalagitang ipinakilala sa unang eksena ay nagbalik na may bagong pagkakakilanlan. Siya ngayon ay si Oh Hyun-nam. Sumali siya bilang pinakabagong miyembro sa organisasyong kinabibilangan ni Bona. Yon ay dahil matagal na niyang hinahangaan ng maalamat na asasin na kilala bilang si Kingfisher. Pagpasok pa lang sa opisina ay agad siyang nagpakita ng kagaspangan. Ngunit nang makilala niya ng personal ang sinasabing Kingfisher, siya ay nabigla. Hindi siya makapaniwalang ang kinatatakutang Kingfisher ay abala sa pag-aalaga sa kanyang anak at asawa habang nagtatrabaho. Matapos niyang makilala si Bona, ang taong pumatay sa kanyang ama, hinarap niya ito at kinuwestiyon kung bakit ito bumalik sa trabaho gayong tila kontento na siya sa payapang buhay. Duan, sinabi ni Bona, na lumaki siyang ulila at halos buong buhay, ay ginugon niya bilang isang assassin. At kung bakit siya kumuha ng 3 years leave ay dahil ngayon lamang niya naranasan tunay na kaligayahan matapos makilala si Taeseong at mabuo ang sarili niyang pamilya. Para sa kanya, wala nang hihigit pa sa simpleng buhay na kasama ang mga taong mahal niya. Ngunit biglang nagtanong si Hyun-nam, paano kung biglang mawala sa'yo ang taong para sa'yo'y pinakamahalaga? Walang pag-aalinlangan ng sagot ni Bona. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari yon. Kinabukasan, nagtaka ang ibang employee sa opisina kung bakit pangalawang araw pa lang ni Hyun-nam, pero nag-absent na siya. Habang pauwi na si Bona, nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Laman nito ang isang litrato ni Taeseong na walang malay habang nakaupo sa loob ng isang restaurant. Doon nalaman niya ang katotohanan. Nilinlang ni Hyun-nam si Taeseong sa pagsasabing may impormasyon siya tungkol kay Kingfisher. Alam niyang hindi ito palalampasin ni Taeseong at agad itong nakipagkita sa kanya. Samantala, hindi maiwasang ma-curious ang hacker ng grupo tungkol sa tunay na pagkatao ni Hyun-nam. Sa pamamagitan ng kanyang eksperto sa pag-hack, agad itong natantan kung ano ang tunay na pagkatao ni Hyun-nam. Hindi nagtagal, agad hinanap ni Bona si Hyun-nam upang harapin. Tinutukan niya ito ng baril at agad tinanong kung saan ang kinaroroonan ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na sumagot, malamig na ngumiti si Hyun-nam at ibinunyag ang nakakagimbal na katotohanan. Nilason niya si Taeseong. Lalong natulala si Bona nang mapagtanto niyang si Hyun-nam pala ang batang babae na naulila matapos niyang patayin ang osado nitong ama na 15 taon na ang nakalipas. Katulad ng iniisip ng iba niyang kasamahan, naniwala siyang paghihiganti ang tunay na motibo ng dalaga. Pagkatapos ay inilabas ni Hyun-nam ang bote ng lason na sinasabi niyang ipinainom niya kay Taeseong. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Bona ang tuluyang nagpayanig kay Hyun-nam. Walang anumang pag-aalinlangan, inagaw ni Bona ang bote at inubos niya ang natitirang lason. Nanlaki ang mga mata ni Hyun-nam sa kanyang nasaksihan. Samantala, nagsimula ang pag-iimbestiga ni Lee Dong-jin at Seong-hoon sa kaso ni Hyun-nam at ng kanyang ama. Dahil wala silang anumang detalye na mag-uugnay sa kaso, naisip nila na maaaring si Hyun-nam ang maging susi para matuklasan kung sino talaga ang misteryosong pumatay sa kanyang ama. Doon, pinag-usapan nila ang tungkol kay Kingfisher. Para kay Dongjin, illegal, at dapat managot siya dahil labag sa batas ang kanyang ginagawa. Ngunit para sa kanyang kasama, dapat hayaan na lang ito dahil kriminal naman ang kanyang pinupuntirya. Mula rito, bumalik ang kwento sa nakaraan, sa araw ng Pasko noong 2011. Habang mag-isang nagbabasa ng manhwa si Bona, nilapitan siya ni Sunja, ang ina ni Taeseong. Hinikayat niya si Bona na isuot ang kagamitan ni Kingfisher at unahan si Sung-a, na siya ring ama ni Hyun-nam, bago pa ito makapaghasik ng mas matinding kapahamakan. Kinagabihan, pinuntahan ni Bona ang anak ni Sung-a na si Hyun-nam, na sa panahong iyon ay nasa liwasan habang lumuluha sa harap ng malaking Christmas tree.
Para kay Hyunnam, ang paglaya ng kanyang ama sa bilangguan ay isang babala na kailangan niyang mag-ingat dahil baka siya na nga ang isunod niyang patayin pagkatapos ng kanyang ina. Hindi nagtagal nilapitan siya ni Bona at sinabi, "Bibigyan kita ng regalo, pero huwag ka nang umiyak. Pagka-uwi mo, ibukas mo ng kunti ang iyong bintana." Saad niya, sabay-sabi na magkikita silang muli dahil doon, agad tinawagan si Bona ng kanyang mga kasamahan, nag-aalala kung bakit siya nag-face reveal sa dalaga. Nang gabing iyon, nangyari ang hindi inaasahan. Bago pa mapatay ni Seung si Hyunnam, napatumba siya ni Bona sa isang tama lang. Naglakad siya na parang walang nangyari, ngunit naniniwala siyang ang kanyang ginagawa ay paraan para maprotektahan ng iba. Sa kasalukuyan, matapos inumin ni Bona ang lason ay nagulat si Hyunnam. "Nababaliw ka na ba?" Bulalas niya dahilan upang tanungin siya ni Bona. "Ganon ka ba kadesperado na patayin si Kingfisher? Ang taong pumatay sa iyong ama." "Do on." Sinabi ni Hyunnam na matagal na niya siyang hinanap. Para sa kanya, siya ang bayani na nagligtas sa kanya mula sa marahas na kamay ng kanyang ama. Namangha siya kung gaano siya kahusay humawak ng baril, at sa panahong iyon, gusto niyang maging kagaya niya. Patuloy siyang umasa na sana magkita silang muli, kagaya ng pangakong binitawan ni Bona sa kanya noon. Gayunpaman, labis ang kanyang pagkadismaya dahil noong araw na nakita niya siya, nagkatuon na meron na siyang pamilya. Sinisi niya si Bona dahil sa hindi nito pagtupad sa kanyang pangako at iginiit niyang dapat managot siya sa nangyari na siya ngayon ay kanyang responsibilidad. Para kay Bona, ayaw niyang maging kagaya niya si Hyunnam, ngunit dahil mapilit eto ay wala siyang nagawa hanggang napag-alaman na nauna ng alam ni Bona na ang sinasabi niyang lason na ininom niya at pinainom nito kay Taeseong ay isang pampatulog lamang. At kung bakit ginawa niya iyon ay dahil nalungkot siya di o mano na umalis na si Bona bilang Kingfisher. Ngunit napiling at napangiti lamang si Bona. Ipinaalala niya kay Hyunnam na ang kanyang asawa ang tumulong sa kanya at nagbigay sa kanya ng pinakamagandang regalo sa buong buhay niya. Yun ay ang bigyan siya ng anak na walang iba kundi si Yul. Matapos nilang mag-usap ng maayos, tuluyan nang nagpaubaya si Hyunnam. Ipinaliwanag ni Bona na ang pamilya niya ay ang kanyang buhay at wala na siyang ibang hiling kundi ang mamuhay ng payapa kasama ang mga taong mahal niya. Kalaunan habang tinatanggal ni Hyunnam ang mga larawan ni Bona na nilagay niya sa pader, may isang bagay na sumagi sa isip niya. Kung totoo nga ba na ang pamilya ay walang katumbas kumpara sa ibang bagay? Kinabukasan, isang grupo ng mga hikers ang nakadiskubre ng isang bangkay sa gitna ng kagubatan. Hindi nagtagal, agad na nagtungo roon ng mga detective para imbestigahan ang insidente. Ayon sa coroner, malinaw na hindi ordinaryong pagpatay ang nangyari. Kinuha mula sa katawan ng biktima ang mga baga, bato, atay at lapay. Dahil dito, lumitaw ang posibilidad na isang grupo ng mga illegal na organ harvester ang nasa likod ng krimen at kasalukuyang kumikilos sa lugar. Samantala, sa Durumi Electronics, muling nagtipon ang buong team para sa isang meeting. At sa pagkakataong iyon, naging seryoso at formal ang kanilang pagpupulong. Malapit na silang umalis para sa taunang sales team workshop. Ngunit hindi nila alam na may kakaibang koneksyon ang kanilang pupuntahan dahil ang lugar ng workshop ay siya ring lugar kung saan kasalukuyang iniimbestigahan ni na Dongjin at ng mga pulis ang misteryosong kaso. Mukhang determinado si Dongjin at ang kanyang team na wag nang palampasin ang pagkakataong ito upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga pagkawala at malaman kung sino talaga ang responsable. Gayunpaman, wala silang nakuhang anumang kahina-hinalang pangyayari sa CCTV footage. Dahil dito, napagtanto ni Dongjin na ang mga gumawa ng krimen ay mukhang pamilyar sa lugar. Alam nila kung paano kumilos nang hindi napapansin ng mga kamera o ng mga tao. Dahil maraming lodging facility sa paligid, hinati ni Dongjin ang kanyang team upang isa-isang suyurin ang buong lugar at hanapin ang mga posibleng suspect. Pero hindi magiging madali ang kanilang trabaho dahil nasa humigit kumulang 80 lodging facilities ang kailangang inspeksyonin. Ibig sabihin, mahaba-habang paghahanap ang kanilang haharapin. Samantala, ibang-iba naman ang ganap sa team ng Durumi Electronics. Abala sila sa pag-enjoy sa kanilang workshop at sinasamantala ang husay ni Miss Yu sa paglaro ng dart. Dahil mahusay siyang bumaril, nakakuha sila ng premium na karne ng baka at lalo pang naging masaya ang grupo nang manalo sila sa mga team games. Ngunit may isang problema, walang signal ng cellphone sa lugar. Dahil dito, lumabas si Yang Du sa kalagitnaan ng gabi para maghanap ng lugar na may signal. Matapos maglakad-lakad, nakahanap siya ng maliit na bahagi ng lugar na may reception. Pero bago pa man niya magamit ang kanyang cellphone, bigla siyang hinampas sa ulo. Nawalan siya ng malay at dinala sa isang lihim na lugar sa ilalim ng lupa. Doon, nakita ang isang grupo ng mga organ trafficker na nagpapatakbo ng kanilang madilim at ilegal na operasyon. Itinali nila si Yang Du habang wala itong magawa para makatakas. Doon, ngumisin ang nakakatakot ang matandang lalaki na tila sabik na sabik sa susunod niyang gagawin. Ilang saglit pa, sinaad niya, oras na para mangaso. Hindi nagtagal, isa-isang bumagsak ang buong team ng Durumi Electronics matapos uminom ng honey water. Ngunit may isang mahalagang detalye. Hindi kasama rito si Bona at ang kanyang grupo. Kahit na uminom din sila ng honey water tulad ng iba, biglang bumalik ang kwento sa nakaraan at doon natin nalaman na planado na pala ang lahat mula pa sa simula. Alam na ng grupo ang tungkol sa missing persons case sa Mount Taegong. At mayroon na rin silang ideya kung saan matatagpuan ang pinagtataguan ng mga organ trafficker. Ginamit ito ng sales team workshop bilang pagkakataon para makapasok sa lugar at mangalap ng impormasyon nang hindi naghihinala ang mga suspect. Nagkunwari lamang silang mga ordinaryong empleyado na kabilang sa sales group. Nalaman din nila na ang pagkawala ng cellphone signal sa lugar ay hindi basta-basta nangyayari. Sinadya itong gawin ng mga kriminal sa pamamagitan ng paggamit ng mga electronic device na nakakagambala sa signal at nakatakip sa loob ng compound. Bago pa man dumating ang gabing iyon, natuklasan na ni Bona at ng kanyang grupo ang lihim na hideout sa ilalim ng lupa. At higit sa lahat, nakahanda na rin si Hyunnam. Alam niyang maaaring gumamit ng sleeping pills ang mga kriminal, kaya naghanda na siya ng antidote para kontrahin ang epekto ng gamot.
Pagkatapos ng maikling flashback na iyon, lumabas si Hyunnam para hanapin si Taemin. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinila siya nito palayo at pinatahimik. Maya-maya, dumating ang mga tauhan ng mga kriminal para patayin ang buong grupo ng Durumi Electronics. Ngunit hindi nagtagal, kumilos sina Taemin at Hyunnam. Pinasok nila ang hideout at matagumpay na napalaya si Youngdu. Ngunit paglabas nila sa main hall, biglang sumiklab ang isang matinding bakbakan. Ipinaliwanag ni Youngdu kung bakit hindi agad kumilos ang mga kriminal laban sa kanila. Mahigpit pala ang kanilang sistema. Hindi sila basta-basta pumapatay ng target hanggat hindi ito nakukumpirma na siya talaga ang kanilang biktima. Hindi nagtagal, dumating ang kanilang hinihintay na approval. Iyon na ang hudyat para tuluyan ng sumabak sa gulo ang grupo. Pero bago pa man sila makagawa ng malaking hakbang, si Bona mismo ang kumilos. Mag-isa niyang hinarap ang mga tauhan ng organ traffickers hanggang mapunta sa kanya ang baril. Sa kabila ng dami ng kalaban, hindi siya natinag. Ipinakita niyang hindi basta-basta nawawala ang dating Kingfisher. At sa gitna ng matinding bakbakan, tuluyang nagtapos ang episode 3 na nag-iiwan ng tanong kung ano nga ba ang susunod na haharapin ni Bona at ng kanyang mga kagrupo. Pagkatapos ng kaguluhan sa Mount Taigong, umuwi ang grupo ng Durumi Electronics pero kapansin-pansin na takot at intimidated si Bong kay Kim Bong Pal. Hindi niya makalimutan ang nakita niya kung paano makipaglaban ito sa mga bandido. Isang eksenang nagpamulat sa kanya kung gaano kadelikado si Bong Pal kung kinakailangan. Dito makikita na hindi basta-basta ang Durumi Electronics sales team pagdating sa pagpapatupad ng sarili nilang paraan ng hustisya. Samantala, pinuri ni Bona si Hyunnam dahil mahusay nitong nahawakan ang kanilang mga bagong kliyente. Ipinaliwanag niya na hindi nila tuluyang pinabagsak ang mga kriminal dahil pre-meeting pa lamang iyon. Ang pre-meeting ay parang isang matinding babala. Pinaparamdam muna nila sa mga kriminal ang bigat ng kanilang mga ginawa, isang uri ng pagpapasuko at pagtuturo ng leksyon bago ipaubaya ang kaso sa mga otoridad. Sa ganitong paraan, ipinapakita ni Bona at ng kanyang grupo na nirerespeto pa rin nila ang batas at sinusubukan nilang manatili sa loob ng sistema. Pero may isang mahalagang kondisyon. Kapag nabigo di umano ang sistema na ibigay ang hustisya na nararapat, sila mismo ang kumikilos. Dito mas lumalalim ang tema ng episode. Para sa Durumi Electronic Sales Team, hindi nila gustong maging batas ang kanilang sariling kamay. Ngunit kapag pinabayaan ng batas ang mga biktima at nakalusot ang mga masasamang tao, handa sila di umano na maging huling depensa. Pagkaalis ng team, dumating naman si Dongjin sa Mount Taigong at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Naroon ang buong grupo ng organ harvesting gang, kabilang ang matandang leader, pero lahat sila ay bugbog at sugatan. Ang mas nakakagulat pa, handa silang sumuko at umamin sa lahat ng kanilang mga krimen. Ayon sa kanilang pahayag, sila mismo ang nagbubugan. Pero hindi basta-basta naniwala si Dongjin sa kanilang kwento. Para sa kanya, masyadong kahina-hinala ang lahat. Lalo na nang malaman niyang burado o biglang wala ang CCTV footage na sana'y makapagsasabi kung ano talaga ang nangyari. Kahit alam ni Dongjin na may ibang nangyari, kulang ang kanyang ebidensiya para mapatunayan ito. Kaya wala siyang ibang magawa kundi tanggapin muna ang kanilang mga pahayag at imbestigahan ang mga natitirang lead. Samantala, sa labas ng compound, napansin ni Beom ang isang ambulance driver na hirap makapasok sa loob. Hindi pala ordinaryong driver ang lalaking iyon. Siya si Jo Dongman, ang surgeon na sangkot sa operasyon ng organ harvesting gang. At dito naging mas madali para kay Dongjin ang pagbuo ng kaso dahil isa sa mga miyembro ng gang ay agad ikinuwento ang lahat tungkol kay Jo Dongman. Para bang gusto na nitong isiwalat ang buong operasyon at ituro ang isa sa pinakamahalagang taong sangkot. Sa puntong ito, unti-unting lumalawak ang investigasyon ni Dongjin. Kahit nawawala ang CCTV at pilit na itinatago ng mga gang member ang tunay na nangyari, may mga bagong pangalan at impormasyon ang lumilitaw. Sa presinto, halos tapos na ang kaso tungkol sa organ harvesting, kaya ibinaling na ni Dongjin ang buong atensyon niya kay Kingfisher. Nag-aalala siya sa timing dahil ang pagitan ng mga nakaraang krimen ni Kingfisher ay mula 7 hanggang 60 days. Ibig sabihin, wala silang eksaktong pattern kung kailan ito muling kikilos, pero malinaw na may sunod-sunod na pagpatay. Sa halip na hintayin na magkaroon ulit ng biktima, gusto ni Dongjin na matukoy kung sino ang susunod na target ni Kingfisher at mapigilan ito bago pa makakilos ang killer. Ang malaking tanong ngayon, paano nila mapapalit ang bilang ng mga posibleng target para malaman kung sino talaga ang susunod? Samantala, nagkaroon naman si Bona ng kaunting normal na family time at nahatid niya si Yul papunta sa school. Habang nasa daan, nakita nila si Seojun na umiiyak kasama ang kanyang ina, kaya inalok sila ni Bona na sumabay sa kanilang sasakyan. Maganda agad ang naging pakikitungo ng dalawang ina sa isa't isa. Dahil pareho silang working moms, mabilis silang nagkaroon ng common ground at naging komportable ang kanilang usapan. Pero syempre, napansin iyon ng ibang mga nanay sa school at agad na naging bagong paksa iyon ng kanilang chismisan. Lumalabas na habang abala sina Dongjin sa paglutas ng isang mapanganib na pattern ng pagpatay, si Bona naman ay naging bahagi ng panibagong usapan sa grupo ng mga nanay sa school. Kalaunan, habang hindi pa umaalis si Bona, biglang lumabas ang isang breaking news. Sa wakas ay nakalaya na si Pyo Kyu-cheol mula sa kulungan at may suot na siyang ankle monitor. Isa siya sa mga pinakamasasamang sex offender laban sa mga bata sa Korea at nakalaya matapos magsilbi ng 16 na taon sa kulungan. Siyempre, galit na galit ang mga residente sa kanyang paglaya at maging ang mga parenting forum ay puno ng protesta at pagkadismaya. Samantala, pinag-uusapan ni Dongjin at Beom kung sino ang posibleng maging susunod na target ni Kingfisher. At sa tingin nila, malaki ang posibilidad na si Kyu-cheol iyon. Para mapatunayan ang kanilang teorya, hinanap nila ang lahat ng child sex offenders na nakalaya sa nakalipas na 15 years. At ang natuklasan nila ay sobrang nakakagulat. Lahat sila ay namatay mismo sa araw ng kanilang paglaya.
Sa loob ng 15 years, walang nakapansin na may ganitong pattern sa mga kaso. Pero nang pagsama-samahin ni na Dongjin at Beom ang lahat ng impormasyon, napakalaki ng pagkakataong hindi lang ito basta coincidence. Para sa kanilang dalawa, malinaw na may koneksyon ang mga pagpatay, at kung tama ang kanilang hinala, maaaring si Pyo Kyuchiol ang susunod na biktima ni Kingfisher. Sa kabila nito, si Taesung naman ay abala sa kanyang karaniwang investigasyon. Kinukuhanan niya ng litrato ang mga nagpoprotesta at pati na rin si Kyuchiol. Naiinis siya sa pagiging kampante ni Kyuchiol, lalo na't nakangiti pa ito pagkatapos nitong makalaya. Nilapitan din si Taesung ni Heina, ang batang babae na nakita natin noong nakaraang episode na pilit na nagpapahanga sa gang sa Not Today. Pero sa halip na gumamit ng mga regalo para mapabilib ang mga tao, pinayuhan siya ni Taesung na patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng trabaho at kakayahan niya. Samantala, nakatanggap si Kyuchiol ng isang note na nagsasabing pumunta siya sa Samyong rest area. Dahil kailangan siyang ihatid pa uwi ng mga pulis, napilitan silang sumunod sa kanya kahit halatang ayaw nila. Pagdating doon, nagpa-stop si Kyuchiol at pumasok sa banyo. Naghintay sa labas ang kanyang mga police escort habang nasa loob siya, pero hindi talaga lumabas si Kyuchiol. Nanatili siya sa loob ng cubicle at niloko ang mga pulis kaya inakala nilang tumakas siya. Habang hinahanap nila siya, napansin nila ang mas nakakabahalang bagay. May senyalis na may nanggagalaw o nangihimasok sa kanyang electronic monitor. At dahil alam na ni na Dongjin at Beom ang pattern ng mga pagpatay kay Kingfisher, ang pagkawala ni Kyuchiol sa mismong araw ng kanyang paglaya ay lalong nagiging kahina-hinala. Samantala, kasama rin si Taesung sa investigasyon at sinundan niya ang mga pulis papunta sa rest stop. Pero malalaman natin na si Taemin pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Matagumpay niyang natanggal ang electronic ankle monitor ni Kyuchiol at napaniwala niya itong sumama sa kanya palabas. May magandang dahilan din kung bakit madaling nakuha ni Taemin ang tiwala ni Kyuchiol. Habang nakakulong, nakasama ni Kyuchiol sa parehong selda si Park Hee-jong. Nagplano raw ang dalawa na magsani puwersa pagkatapos nilang makalaya. Kaya ginamit ni Taemin ang kwentong iyon bilang cover para hindi maghinala si Kyuchiol. Samantala, determinado si Bona na turuan ng leksyon si Kyuchiol. Ayaw niyang hintayin pa itong makarating sa bahay bago kumilos ang grupo. Plano nilang harangin ang sasakyang naghahatid sa kanya at gawing miserable ang buong biyahe bago nila ipatupad ang sarili nilang hustisya. Pero, nagkaproblema ang kanilang plano dahil nawala sandali ang atensyon ng grupo kay Kyuchiol. Sinamantala iyon ni Kyuchiol. Nakawala siya sa pagkakatali at napabagsak si Kim Bongpal bago tuluyang makatakas mula sa kanilang sasakyan. Ang malala, habang tumatakas, pinilit niyang palabasin ang isang babae mula sa kanyang sasakyan at minaneho niya iyon. Ang pinakadelikado, naroon palang batang babae sa backseat. Dito biglang nagbago ang sitwasyon. Ang dapat sanang kontroladong pagkuha kay Kyuchiol ay nauwi sa isang aktual na hostage situation at ngayon kailangan siyang habulin ng team bago may mangyaring mas malala sa bata. Bumalik sa aksyon ang buong grupo ng Durumi Electronics at mabilis nilang sinubukang hanapin ang kotseng tinakbuhan ni Kyuchiol. Lumalabas na papunta ito sa Incheon, kaya agad nilang napagtanto na may balak siyang sumakay ng barko para makatakas mula sa mainland. Si Bona naman ay wala sa gitna ng kaguluhan dahil kasama niya si Yul, namimili at inaasikaso ang kanyang anak. Pero nang mapansin niya ang breaking news tungkol sa pagtakas at pananakit ni Kyuchiol, agad niyang inalam kung ano ang nangyayari. Sa kalaunan, naabutan ng grupo si Kyuchiol sa pantalan. Bumaba siya sa sasakyan at hinagis ang susi. Planong itulak ang sasakyan sa dagat kasama ang batang nasa loob. Ngunit bago pa yun mangyari, dumating ang grupo ng Durumi Electronics. Napigilan nila ang sasakyan na mahulog sa dagat at nakuha ang bata bago pa yon mahulog sa tubig. Sa isang iglap, nakasakay na si Gucciol sa isang bangka. Naglayag ito palayo habang abot langit ang kanyang tuwa. Sumigaw siya at sinaad na wala naman talaga silang kayang gawin. Habang siya ay palayo, pinapanood na lang siya ng grupo, tulala at nang hinayang na muli na naman siya makapambiktima. Ngunit sa isang iglap, bigla siyang nahulog sa tubig. Mula sa malayo, lumalabas na tinamaan siya ni Bona at sa pagkakataong iyon, nakuha na naman siya sa isang tama. Pagkatapos noon, kumilos agad ang ibang miyembro ng grupo para burahin ang CCTV footage sa lugar at linisin ang kanilang mga bakas. Pero malinaw na hindi nila kayang burahin ang lahat ng ebidensya. Mukhang may panganib na nakapansin sa totoong nangyari. At dito naman nagiging mahalaga si Hena. Nadiskubre niya ang parehong impormasyon na natuklasan ni na Dongjin at Beom kamakailan lang. Lahat ng mga child sex offender na nakalaya ay pinatay. At ang pattern ay nagtuturo kay Kingfisher. At habang hinahanap ng mga detective ang susunod na target ni Kingfisher, hindi nila alam na ang taong pinaghahanap nila ay may sariling grupo na kumikilos para magpatupad ng hustisya sa mga nabiktima. Gayong patay na si Kyuchiol, naibalik na rin ang batang nasama niya sa kanyang pagtakas. Doon, sinuri ni na Dongjin at Beom ang katawan ni Kyuchiol. Doon muli nilang napagtanto na kumilos ulit si Kingfisher. Lumalabas na ang orihinal na plano ng grupo ay pigilan si Bona na maging target ng mga pulis. Gusto nilang makontrol ang sitwasyon at maparusahan si Kyuchiol nang hindi nagiiwan ng malaking bakas. Pero dahil natagpuan nilang patay na si Kyuchiol sa pantalan, nagulo ang buong plano at mas nalagay sa peligro si Bona. Dahil todo pursige ang mga pulis sa paghahanap kay Kingfisher, mas nakakapagtrabaho ang Durumi Electronics team sa kanilang mga mas maliliit na target nang hindi ganong napapansin. Habang nakatutok ang mga detective sa malaking misteryo, nagagawa ng grupo na kumilos ng mas tahimik sa ilalim ng radar. Pag-uwi ni Bona, may natanggap siyang regalo mula sa Russia. Isang nakakatakot na laruang manika. May kasama rin itong sulat na nakasulat sa Russian. Nayaan niya lang na kunin iyon ng kanyang anak, ngunit pagkatulog nito, binuksan niya ang likod nito at doon niya natuklasan ng isang bagay na lalong nakakabahala. May tracker na nakatago sa loob na yan. Hindi nagaksaya ng oras si Bona. Inalis niya ang tracker at sinira ito sa loob ng isang baso ng tubig. Pero habang ginagawa niya iyon, may ibang mensaheng dumarating. Si Taesung ay nakatanggap na naman ng mensahe mula sa isang withheld number. May kli lang ang mensahe, pero napakakaiba ng dating. You keep your promises well, sabi ng mensahe.
At doon lalong nagiging misteryoso ang lahat. Sino ang nagpapadala ng mga mensahe kay Taesyong? At bakit tila alam na alam ng taong iyon ang mga kilos at pangako ng grupo? Sa oras ng almusal, naghanda si Taesyong ng pagkain para sa kanilang tatlo. Hindi maiwasang matuwa ni Bona dahil sa pagkamaasikaso ng kanyang asawa, ngunit may isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Ang Russian doll na niregalo kay Yul. Maingat niyang sinagot ang mga tanong ni Taesyong at ipinaliwanag na ang nagbigay ng manika ay ang kaibigan niyang Russian na si Sul-ji, na inimbitahan din noong araw ng kanilang kasal pero hindi naman dumating. Samantala, napag-alaman na palihim na hinarap ni Bona si Sul-ji at binantaan ito dahil sa paglagay ng recording device sa loob ng manika. Binalaan niya siya na wag na itong uulitin kung ayaw niyang may mangyari sa kanya. Pagkatapos, inilubog niya ang recording device sa isang baso ng tubig para tuluyan itong masira. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Dongjin tungkol sa kaso ni Gucciol. Sinubukan niyang hingi ng pag-aproba ng chief para magsagawa ng joint investigation, ngunit mariin etong tumanggi at ayaw nitong makialam sa kaso. Sa kabila nito, naniniwala sina Dongjin at Beom na maaaring hindi lang iisa ang paraan ng pagpatay na ginagamit ni Kingfisher, kaya determinado silang alamin kung ano talaga ang katotohanan. Samantala, sa Durmi Electronics, nagkaroon ng panibagong pagpupulong para sa susunod na target. Walang iba kundi ang mayamang spoiled brat na nagngangalang Tak Jonggu. Matagal nang may masamang record si Jonggu. Pinapainom niya ng droga ang mga babae at inaabuso ang mga ito kasama ng pagkuha ng kanilang videos habang isinasagawa ang nasabing pang-aabuso. Sa kabila ng mga krimeng ito, ang tanging parusang natanggap niya ay suspended sentence, isang magaan na hatol at hindi siya nakulong. Dahil sa impluensya at kapangyarihan ng kanyang pamilya, paulit-ulit siyang nakakaiwas sa kulungan at tunay na hustisya. Pero, hindi lang iyon ang problema kay Jonggu. Adik din siya sa pagsusugal, at mayroon siyang mas madilim na kasaysayan. Isa sa kanyang mga naging biktima ay nahulog mula sa apartment complex kung saan siya nakatira. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya, pinawalang sala siya ng korte. Para sa grupo ni Bona, si Jonggu ay hindi lamang isang spoiled na mayamang binata. Isa siyang taong paulit-ulit na nakakaligtas sa parusa dahil sa pera, kapangyarihan, at impluensya ng kanyang pamilya. Gusto ni Bona na siya mismo ang humawak sa target na ito, pero hindi may kakaila na isa itong mapanganib na desisyon. Dahil doon, pinayuhan siya ni Mr. Key, lalo na't kasalukuyang interesado ang mga pulis sa kanya bilang si Kingfisher. Samantala, sina Taesong at Haena naman ay nagsimulang mag-imbestiga tungkol sa pagkamatay ng isang construction worker na nagngangalang Yongho. Ayon sa nagsalitang witness, lasing umano si Yongho at hindi nakasuot ng safety helmet bago mahulog sa gusali. Maliban pa rito, nagbigay di umano ang kumpanya ng malaking tulong pinansyal sa kanyang pamilya. Sa unang tingin, parang normal lamang ang lahat at mukhang aksidenteng dulot ng kapabayaan ng biktima. Pero may duda si Taesong sa kwentong ipinipilit ng kumpanya. Ipinaliwanag niya na kapag may ganitong aksidente, karaniwang binibigyang diin ng mga kumpanya ang sariling kapabayaan ng namatay upang maibsan ang kanilang pananagutan. Ngunit habang mas malalim nilang iniimbestigahan ang kaso, may natuklasan silang mahalagang detalye. Hindi pala umiinom si Yongho, taliwas sa unang pahayag tungkol sa kanya. At mas lalo pang naging kahina-hinala ang lahat nang malaman nilang ang asawa ni Yongho ay nagtatrabaho rin sa bahay ng chairman. Dito nagsimulang magtanong sina Taesong at Haena. Kung hindi naman pala umiinom si Yongho, bakit siya pinalabas na lasing sa oras ng kanyang pagkamatay? At ano ang tunay na koneksyon ng kanyang asawa sa chairman? Kinabukasan, habang nasa isang meeting si Bona, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang biyenan. Araw pala iyon ng pagdiriwang ng kanilang ancestral rights, kaya kailangan nilang maghanda at mag-alay para sa kanilang mga ninuno. Si Bona ang naatasang magluto at maghanda ng mga pagkain, ngunit para sa kanyang biyenan na si Sunja, kahit anong gawin ni Bona ay mali dahil iba ang paniniwala at pamantayan niya pagdating sa mga tradisyon ng kanilang pamilya. Nang makauwi si Taesong, agad niyang kinuha ang mga gawain ni Bona at sinabihan ito na magpahinga muna dahil dumudugo na ang kanyang mga daliri dahil sa sugat matapos maglinis ng isda. Ngunit nang makita ni Sunja na naghuhugas ng plato ang kanyang anak habang nakaupo lang si Bona ay lalo siyang nagalit. Ganito mo ba tratuhin si Taesong? Pinapagawa mo ba sa kanya ang mga gawaing bahay habang ikaw nakaupo lang? Galit na tanong ni Sunja kay Bona. Dahil dito, nauwi sa matinding pagtatalo ang buong pamilya. Sa gitna ng away, masakit na tinanong ni Sunja si Bona kung ganito ba siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Binanggit din niya ang pagiging orphan niya, bagay na nakasakit sa kalooban ni Bona. Nasaktan si Taesong sa mga sinabi ng kanyang ina at sa halip na manahimik, ipinagtanggol niya si Bona. Kung mahalaga ako sa iyo bilang iyong anak, mahalaga rin siya sa akin bilang aking asawa, paliwanag ni Taesong. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Bona at buong desisyong sinabi na uuwi na sila. Sa pagkakataong iyon, malinaw na ipinakita ni Taesong na kahit gaano niya kamahal at ginagalang ang kanyang ina, hindi niya hayaang maliitin o saktan nito ang babaeng mahal niya. Bago pa sila makalabas, agad silang binato ni Sunja ng mansanas. Ngunit sa isang iglap, nasalo ito ni Bona gamit ang isang kamay lamang. Nagudyok iyon upang mabigla ang kanyang mga in-laws at mapaisip kung isa ba siyang athlete dahil sa sobrang bilis niya. Agad namang ibinalik ni Bona ang mansanas kay Sunja at humingi ng tawad. Pero ilang segundo pa, hinila ni Sunja si Taesong at muling nagkagulo ang buong kusina. At sa kalagitnaan ng kanilang mga drama, biglang dumating si Sia, ang bunsong kapatid ni Taesong na umiiyak. Nawawala si Yul. Bulalas niya. Habang naglalaro di umano si Yul sa parke, biglang nawala ito sa kanyang paningin. Agad na nagkagulo ang lahat at nagsimulang maghanap sa bata. Labis namang sinisi ni Sia ang kanyang sarili dahil hindi niya ito binantayan ng mabuti. Samantala, habang abala ang lahat sa paghahanap kay Yul, tumawag si Bona kay Ki Young-do, ang kanilang assistant manager. Yun ay dahil kailangan niya ang espesyal na hacking skills nito upang matulungan silang mahanap ang bata. Sinimulan nilang suriin ang mga CCTV camera sa paligid upang malaman kung saan napunta si Yul. Habang tinitingnan nila ang mga kuha ng camera, napatanong si Sia,
Sino siya at ano ang ginagawa niya sa lugar na yon? Habang ipinapaliwanag ni Bona kay Sia ang kakayahan ni Mr. Key sa pag-hack para mahanap si Yul, namangha si Sia. Ngayon lang ako nakakita ng isang hacker na kayang pasukin ng mga CCTV para lang mabilis na matunto ng isang tao. Bulalas ni Sia. Sa oras na yon, sinisi ng dalaga ang kanyang sarili sa pagkawala ni Yul. Dahilan upang sabihan siya ni Yongdo na balikan niya ang lahat ng nangyari bago mawala ang bata. Habang siya ay naiiyak na, sinabihan siya ni Yongdo, "Huwag kang mag-alala, hanapin ko si Yul para sa'yo." Natigil ang dalaga sa kanyang sinabi at sa pagkakataong iyon, para bang nahaplos ang kanyang nananahimik na puso. Dahil dito, unti-unting naalala ni Sia ang huli nilang pag-uusap ni Yul. Tinanong siya ng bata kung ano ang ancestral rights at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging orphan, isang bagay na narinig niyang itinawag ng kanyang lola sa kanyang ina. Sinabi ni Sia kay Yul na ang isang orphan ay taong wala ng mga magulang dahil pumunta na di umano ang mga ito sa langit. Pero nagtanong pa si Yul, paano po makakapunta sa langit? At walang kamalay-malay sa magiging epekto ng kanyang sagot. Sinabi ni Sia na makakapunta lamang doon ang isang tao kapag namatay na siya. Agad na naunawaan ni Mr. Key ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Sia at natukoy niya ang posibleng kinaroroonan ni Yul. Dahil dito, mabilis na tumakbo si Bona papunta sa rooftop. Sa daan, nakasalubong niya si Taeseong. Ngunit pagdating nila roon, napansin nilang nakalak ang pinto. Bumalik si Taeseong upang kunin ang susi, ngunit habang wala siya, agad etong binuksan ni Bona gamit ang kanyang kasanayan. Doon, nakita niya si Yul na nakatingin sa kalangitan at kinakausap ang mga eroplanong dumaraan sa himpapawid. Agad siyang pinagalitan ni Bona dahil sa labis na pag-aalala. Doon, sinabi ni Yul na gusto lang naman niyang bumaba ang mga eroplano para maibalik ang mga magulang ni Bona mula sa langit. Habang lumuluha, sinabi niya na ayaw niyang maging ulila ang kanyang ina, tulad ng tawag sa kanya ng kanyang lola. Dahil doon, niyakap siya ni Bona at kalaunan ay nilapitan sila ni Taeseong. Matapos humupa ang tensyon, nagpa siya ang pamilya na kanselahin na ang ancestral rights. Napagkasunduan nila ito dahil si Sunja lang naman ang nagpopumilit na isagawa ang seremonya. Kinabukasan, nagpatuloy na muli ang Durumi team sa kanilang meeting. Pinag-usapan nila kung paano nila mapapasok at mahuhuli si Jonggu. Napag-alaman na araw-araw itong nagsusugal sa kasino at ang pinakamalaking kahinaan niya ay ang larong blackjack. Dito nila nakita ang posibleng paraan para maakit si Jonggu sa kanilang bitag. Ang plano nila ay simple pero mapanganib. Makakuha ng VIP pass, makapasok sa blackjack table, at patakan ng tableta ang inumin ni Jonggu. Kapag nagsimula na itong makaramdam ng epekto, dadalhin siya sa ospital. At habang inilalabas siya papunta sa ambulansya, saka naman kikilos si Bona, agad isinagawa ang plano ni Mr. Key. Pumasok siya sa kasino at sa simula ay naging pabor sa kanyang laro. Mabilis niyang nababasa ang mga baraha gamit ang kanyang espesyal na salamin, kaya sunod-sunod ang kanyang panalo at tila hawak na niyang laro. Ngunit biglang lumapit ang isang napakagandang babae at nawala ang konsentrasyon ni Mr. Key. Dahil dito, natalo siya at nabigo ang kanilang unang plano. Hindi nagtagal, isinagawa na nila ang sumunod na hakbang. Agad pumunta si Bona sa hotel upang isagawa ng mag-isa ang misyon. Ngunit pagpasok niya sa hotel, hindi niya namalayang naroon din si Taeseong sa lobby. Sinusubukan ni Taeseong na makalapit kay Chairman Cheon, ngunit pinipigilan siya ng mga gwardya. Ngunit kasabay noon ay ang pagdaan ni Bona sa kanyang tabi nang hindi siya napapansin. Samantala, bumalik ang kwento sa nakaraan nang sundan ni na Taeseong at Haina si Chairman Cheon papunta sa kasino. Pinigilan si Taeseong sa harapang pasukan, habang si Bona naman ay nakapasok sa loob ng hindi napapansin. Sinunod niya ang mga tagubilin ng kanilang team para makalusot at makapasok sa kasino, habang si Taeseong ay gumawa rin ng paraan at nakapasok naman sa pamamagitan ng back entrance. Pero naging sobrang alanganin ang sitwasyon nang magkataong nasa iisang elevator sina Taeseong at Bona, kasama ang ilang mga maid. Mas naging komplikado pa ng tawagan si Bona ng daycare ni Yul habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang misyon. Dahil dito, bumaba siya sa elevator bago pa ito makarating sa 23rd floor na siyang kanyang destinasyon. Napansin naman ni Taeseong na nakapindot ang button para sa 23rd floor, ngunit nanatiling nakayuko si Bona at maingat na iniwasang makilala o mapansin. Samantala, muling tinawagan ni Bona ang daycare at buti na lang ay wala namang seryosong problema. Tungkol lamang pala ito sa parent consultation para sa first semester ni Yul. Matapos maayos ang usapan, nagtungo na si Bona sa kwarto ni Jonggu habang ginagabayan siya ni Mr. K. Pagdating doon, agad niyang nilagyan ng gamot ang bottled water ni Jonggu at itinapon ng iba pang bote. Ngunit bigla namang bumalik si Jonggu, kasama ang babaeng kumuha ng VIP pass ni Mr. K na si Dari, na pilit niyang ipinapanalo sa blackjack table. Dahil dito, napilitan si Bona na magtago sa likod ng pinto. Hindi nagtagal, lalo pang naging alanganin ang sitwasyon nang tangkain ni Jonggu na hawakan si Dari. Agad siyang umiwas at sinabing gusto muna niyang mag-order ng pinrito, kaya tumawag siya para sa room service. Samantala, sa lobby, naghihintay pa rin sina Taeseong at Haina ng pagkakataong makausap si Chairman Cheon. Ngunit sa kasamaang palad, pinaalis sila sa kasino matapos silang mapansing nag-iikot sa VIP section. Kalaunan, nalaman ni Taeseong na naroon pala si Chairman Cheon para magsugal at wala itong anumang appointment sa araw na yon. Samantala, sa silid ni Jonggu, habang nag-order si Dari ng pagkain, naghanda naman si Jonggu ng kanilang wine at palihim na nilagyan ng gamot ang isang baso. Sa kabila nito, aalis na sana si Bona, ngunit pinigilan siya ni Mr. K at sinabing huwag muna siyang gumalaw dahil may paparating. Dumating ang room service at agad na inihanda ng waitress ang fried chicken. Pagkatapos ay nagpakitang gilas eto gamit ang 2 kutsilyo na para bang gusto niyang magbigay ng babala kay Jonggu. Samantala, pumunta si Dari sa banyo para maghugas ng kamay at ipinagkatiwala sa waitress ang ibang gawain. Ngunit sa gulat ay biglang bumagsak si Jonggu dahil sa gamot na nilagay sa kanyang inumin. Agad lumabas ng banyo si Dari at lumabas din ang tunay na pagkatao ng waitress. Isa rin pala itong assassin na kaalyado ni Dari.
Dahil alam ni Dari na may taong nagtatago sa banyo, agad niyang sinabihan ang kanyang kasama upang puntahan ito. Agad nitong hinarap si Bona at doon, nagsimula ang kanilang matinding laban. Habang tumitindi ang kanilang labanan, nag-alala si Mr. K, kaya agad niyang tinawagan si Yongga para tignan kung ano ang nangyayari sa loob. Para safe, pinatay lahat ni Mr. K ang mga security cameras, dahilan para magmadali ang mga gwardya na pumunta sa gambling area. Sinamantala naman ni Bona ang pagkakataon para makatakas sa kwarto, ngunit agad siyang sinundan ng waitress assassin. Habang tumatakbo sa hallway, biglang napatigil si Bona nang mapansin niya na tila naroon si Taesyong. Sa oras na yon, hindi inaasahang makikita niya roon ang kanyang asawa. Samantala, pagdating ni Yonggap sa silid ni Jonggu, si Dari ang kanyang nadatnan, na puno ng mapupulang pantal ang buong mukha. Mukhang si Dari palang nakainom ng tubig na inihanda ni Bona para kay Jonggu. Habang wala pa ring malay si Jonggu, agad na binigyan ni Yonggap si Dari ng anti-allergy upang mapigilan ang paglala ng mga pantal. Duon, nagulat si Yonggap na ang nakalaban ni Bona ay ang local team, at mayroon din silang sariling kliyente sa loob ng building. Lumalabas na collateral damage lamang si Jonggu, at hindi talaga siya ang pangunahing target. Ang tunay nilang pakay ay ang taong nasa room 2408, si Chairman Cheon. Samantala, matapos malaman ng waitress na naroon pala sila sa silid ng kanilang target, sinabihan niya si Bona na umalis na. Ngunit dahil gusto ni Bona na malaman kung sino ang taong naroon, hindi niya ito nilubayan. Sa kabila nito, walang kaalam-alam ang chairman sa kaguluhang nangyayari sa paligid niya habang abala ito sa pagkanta habang naliligo. Nang tuluyang mapatay ang lahat ng security cameras, agad na iniwan ni BG ang kanyang pwesto at nagtungo sa kinaroroonan ni Bona upang pigilan siyang mapatay ang isa sa kanilang mga kasamahan. Dumating siya sa tamang oras at napakalma ang sitwasyon. Sa labas ng building, nakita ang dalawang grupo, at doon napag-alaman na ang grupo ni BG ay bahagi ng Delsam Auto. Si Bai BG ang namamahala sa kanilang grupo, at ipinaliwanag niyang may magkakahiwalay na team para sa iba't ibang rehiyon at ganun din sa uri ng assignment. Karaniwan ay hindi sila nagkakasalubong o nagkakapatong ng operasyon, kaya naging malaking sorpresa sa kanilang lahat na pareho pala silang may mission sa iisang lugar. Duan, napag-alaman na ang babaeng gumamit ng kutsilyo at nakipaglaban kay Bona ay si Mon Meoru, habang ang tinatawag na idea machine ng kanilang team ay si Moon Dari, ang babaeng kumuha ng VIP pass ni Mr. K. Samantala, nabunyag ang madilim na katotohanan tungkol kay Chairman Cheon. Isa pala siyang serial sexual predator na ilang taon nang gumagawa ng krimen. Nahuli na siya noon habang akto itong ginagawa, ngunit nakalusot lamang matapos makatanggap ng suspended sentence. Kinuha niya ang asawa ng isang construction worker na si Yong Ho bilang housekeeper, ngunit kalaunan ay sexual niya itong hinahalay. Nang pagbantaan ni Yong-ho na isusumbong niya sa media ang ginawa ni Chairman Cheon, doon na nangyari ang malagim na pagpatay. Itinulak si Yong-ho mula sa isang mataas na gusali upang patahimikin. Ang lalaking nakitang nakabitin at desperadong kumakapit sa gilid ng gusali noong isang gabi ay isa palang star witness na nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa krimen ni Chairman Cheon. Dahil mahalaga ang kanyang testimonya, pinuntirya rin siya at tuluyang inalis upang hindi na siya makapagbigay ng ebidensya o makapagsalita sa korte. Ang nakakagulat, direktang konektado ang operasyong ito sa investigasyon ni Taesyong, kaya lalong nagiging komplikado ang kanilang mga misyon habang unti-unting nabubunyag ang tunay na pinaggagawa ng chairman. Dahil malalim na ang pagkakasangkot ng dalawang grupo sa sitwasyon, napagdesisyonan nilang magtulungan upang parehong maalis ang kanilang mga target. Binago nila ang plano upang sabay na malutas ang dalawang problema sa pagpuntirya sa dalawang ibon gamit ang isang bato. Nagpasya si Bona na gamitin ang mas komplikadong paraan. Matapos nilang akitin sina Jonggu at Chairman Cheon na mapunta sa iisang kwarto, pumuwesto si Bona bilang sniper sa isang cable car na nasa malayo. Dahil patuloy na gumagalaw ang dalawang lalaki, maingat niyang tinantiya ang kanyang target at nagpaputok. Tinamaan niya ang wine bottle, pati na rin ang dalawang lalaki. Isang malinis at eksaktong tama. Matapos iyon, umalis ang local team at walang sino man sa kanila ang naiwan na maaaring habulin ng mga pulis. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni na Chairman Cheon at Jonggu. Nang marinig ni na Beom at Dongjin ang balita, agad nilang iniwan ang kanilang stakeout upang imbestigahan ang nangyari. Samantala, umuwi si Bona at nagpasya na dapat magkaroon sila ni Taesyong ng isang araw na boding kinabukasan. Ngunit habang yakap siya ni Taesyong sa kama, hindi niya maiwasang mag-alala. Muling sumagi ang sandaling nakita niya si Taesyong sa kasino habang nagsasagawa ito ng sarili nitong investigasyon. Sa isip ni Bona, alam niyang anumang oras, darating ang araw na magkakaharap sila ni Taesyong at matutuklasan nila ang tunay na lihim ng isa't isa. Mga ka-recaps, ang unang 6 na episode ng serye ay sadyang nakakalula at nakakapanabik. Hindi pa nating alam kung ano ang magiging wakas ng serye pero ito ang ating reaction sa unang 6 na episode. Kung pagbabatayan ng pananaw ng isang lugar o bansa ay may batas at ang Diyos ang siyang nagbigay ng buhay sa lahat, maaring ang ginagawa ng Team A ay nasa alanganin. Ang hangarin ng Team A na tanggalin ang mga kriminal at protektahan ang mga inosente ay maaaring mukhang makatarungan, pero hindi ibig sabihin na tamang angkinin ng kapangyarihang humatol kung sino ang dapat mabuhay o mamatay. Sa ibang salita, maaari pa rin tayong managot sa batas o sa Diyos na may likha, kahit mabuti ang ating intensyon. Mahalagang labanan ang kasamaan, pero dapat itong gawin sa paraang hindi tayo malalagay sa parehong sitwasyon. Ang tunay na hustisya ay may batas, may proseso, may pananagutan, at hanggat may buhay, may pag-asa pa tayo para magbago. Kung napanood mo ang seryeng eto, baka pwedeng ibahagi ang iyong opinion sa comment section. Hindi pa tapos ang serye at kung gusto niyo ang ganitong uri ng mga kwento ay huwag kaligtaang mag-like, comment, share, and subscribe para ma-update sa susunod pang episodes. Maraming salamat. May God bless us all.